So magandang araw po ulit and welcome to another video. And in this video, finally we got a chance to test yung ating NVIDIA 5060 na GPU. No? So in this video, i-share lang natin kung ano-ano yung mga data na nakuha natin. We tried to test yung GPU in terms of video rendering at syempre yung games. No? And to benchmark yung performance na yun, no, tinry natin siyang i-compare kung ano yung figures na nakuha niya dun sa luma nating GPU, no, which is yung Intel Arc A750. Okay? So, before we do that, let's pasadahan muna natin, quick test. Ito ulit, yung box ng ating GPU at syempre, in action na yan, andun sa ating PC, nakakabit na po yung mismong graphics card. So, this GPU is, once again, MSI Shadow 2X yung kanyang model. And yung 5060, it has an 8 GB na video RAM using GDDR7 and running with 128-bit na memory bus. So, it comes with tatlong DisplayPort at isang HDMI na port, no? So, one of the key features dito, although yung drivers na ginamit natin is yung game-ready drivers, but we wanted to test soon, no, kung ano naman yung mga meron when it comes dun sa NVIDIA na studio drivers. So, just to have ano lang, no, pasada, so mga features lang na na-curious ako rito is about dun sa, yung NVIDIA Broadcast, no, kung ano yung ginagawa nitong application na to, NVIDIA G-Sync, although yung G-Sync, that's yung syncing about dun sa hertz nung monitor, tsaka yung sa FPS, no, yung capability. But some of the features here, no, kasi sabi rito sa kanilang marketing, yung NVIDIA daw is the ultimate platform for gamers and creators. So, wala namang question siguro dun, ano, even glimpse nung testing natin. So, wala namang question in terms of gaming, no? Kasi maganda talaga yung figures na nakuha natin in terms of gaming. Pero, sabi ron, and creators, no? Ano-ano ba yung mga rito, nabanggit niya rito? So, sabi doon, AI-enhanced graphics and performance, which is yung NVIDIA DLSS na technology and yung multi-frame generation. So, it also has, doon sa kanyang studio side, is yung digital humans and AI assistants, or NVIAs. No? So, curious tayo dyan, but let's try to review that feature later on. What else? Yung mga ano rito yan, enhance any video with AI gamit yung NVIDIA Broadcast and yung NVIDIA Encoder, no? So, those are some of the key features na medyo bago or outside kasi nung sa gaming feature, no? But let's see, titingnan natin yan, okay? So, eto na nga. So, let's start yung ating mga benchmarks na nakuha. So, simulan ko muna dun sa video editing. So, meron tayong dalawang videos na tinest. Yung isang video is around 9 minutes or almost 10 minutes na length. And yung pangalawa is 7 minutes na video. Okay? So, in terms of rendering, kasi ginagamit natin before yung AV1. So, yung AV1 na rin yung AV1 na codec na rin yung ginamit natin as a benchmark dun sa dalawang GPU. And from here, may kita natin na yung first video, which is around almost 10 minutes na video, from Intel Arc A70, na-render na yung video na yun within 1 minute. Okay? And comes with NVIDIA 5060. Ang render duration is around 1 minute and 6 seconds. And in terms naman dun sa file size, mas maganda actually yung output kasi mas maliit yung file size nung Intel Arc natin, which is 148 MB lang yung pinaka-output. Doon naman sa NVIDIA natin, yung same video is nagkaroon siya ng output ng 753 MB. So that's using AV1 codec. Now, similar dun sa second video na around 7 minutes. So si Intel Arc na-render na yun in 43 seconds and yung file size is around 98 MB only. And kay NVIDIA naman, it took around 48 seconds to complete. And in terms of file size, nasa 543 MB. So, in terms of video rendering, medyo may kita natin na advantage
yung Intel Arc pagdating dun sa part na yun, ano. But in terms of speed, almost close naman sila, negligible naman yung yung speed. It's around 5 to 6 difference dun sa speed. Pero ang malaking difference na makikita natin dito is in terms dun sa output nila. Kasi if you're concerned about your storage, about your hard disk, about the capacity of your PC, so mas maganda yung output if you're using an Intel Arc na GPU. And if you wanted to utilize further yung AV1. Okay, so that's it for video rendering. Punta naman tayo sa games. And doon naman sa games, may kita natin na talagang ang laki ng advantage no, nitong NVIDIA na GPU. Actually, nung first time ko na niraran to, pansin mo agad yung pansin mo agad yung difference kasi medyo matagal ko na rin nagamit yung Intel Arc na GPU. Alam ko na kung ano yung capability ng card na yon. But when I see yung figures dun sa NVIDIA, gulat talaga ako, no? So sabi ko, GG na. So GG na. So in terms of gaming, talagang inace ni NVIDIA, no? Pagdating dun sa FPS. So ito, dalawang game yung tinesting natin. So first is yung Shadow of the Tomb Raider, na kung saan si Intel Arc, it has an average of 117 FPS. And pagdating kay NVIDIA, it took more than 200 FPS. So that's around 43% gain if you're using yung NVIDIA card against sa Intel Arc in terms of gaming. And pagdating naman dun sa Marvel, Guardian of the Galaxy, previously we have 127 FPS, pero si NVIDIA, binigyan niya tayo ng 172. So that's around 26% gain. So kitang-kita natin, siguro kung video editing, doon tayo sa Intel Arc, pero in terms of gaming, talagang may kita natin yung advantage nitong NVIDIA, knowing na matagal na rin talaga sa market itong si NVIDIA. Okay? So, pagdating naman doon sa benchmarks, ginamit naman natin yung Fairmark na benchmark using 1080p kasi this card is targeting yung 1080p, though it can perform yung 1440p, pero focus na lang muna tayo dun sa 1080p na figures, no? So in terms of Fairmark, ito yung mga nakuha natin. Pagdating dun sa score, actually mas mataas ng konti, no, si Intel Arc. Kasi si Intel Arc nakuha siya ng score na 9,490 and si NVIDIA is mababa ng 45 points in terms of the scoring. Pagdating naman sa FPS, 157 FPS si Intel Arc and mababa naman ng 3 FPS si NVIDIA. Although, that's around 1 or 2% na difference, so hindi siya malaking factor, hindi rin siya ganon kalaki. So, pwede nating consider as negligible na gap or difference. Pero, dito natin makita yung difference ng isang NVIDIA na card. So in terms of temperature, kitang-kita mo yung laki ng difference, no. So si Intel Arc, ang maximum temperature niya is umaabot ng 78 degrees Celsius, while si NVIDIA is only 72 degrees na Celsius. And in terms of power consumption, which is the primary reason kung bakit tayo nagpalit ng GPU, so may kita naman natin dito yung benefit. So coming from 190 watts, si NVIDIA is nagko-consume lang ng around 145 watts. So that's around 23% difference. So in terms of score and FPS, so pwede na nating i-neglect or tolerable na yon. Pero itong temperature at saka itong power consumption, ito medyo malaki yung gain or benefit na makukuha natin, no? Kasi syempre, if you're running a card which is mga 7% degrees cooler, 'di ba? So yung in terms of hardware, syempre alam naman natin na ang electronics mas ma-maintain mo siya na mainit, mas maganda kasi mas mapapahaba mo yung lifespan ng electronics mo. And in terms of power consumption naman, syempre may binabayaran na tayo rito kay Meralco. So 23% gain is still a 23% gain. Okay, so kapag ano mo yan into month, no? So medyo malaki yung matitipid mo when it comes dun sa 23% ng inyong Meralco bill or ng inyong electricity bill. So,
just to just to have a conclusion or a summary ng testing na ginawa natin. So in terms of video rendering, medyo disadvantage yung Nvidia. So if you wanted to focus or yun nandun yung craft nyo, mas better based on my experience yung Intel Arc na GPU. Okay, pero if you're into gaming, kung talagang hardcore gamer kayo, so doon natin makita yung strength nitong Nvidia na GPU. And also, being economically, as an economical user, so nandun din yung advantage ng Nvidia kasi nga mas konti or mas maliit yung power draw na pwede niyang i-consume, no? Given na yung kanyang speed, yung kanyang output is almost similar, no, in terms of that one. So, that's it for our video. Tingnan natin kung paano natin matetest yung ibang features. Pero if you're opting to go for an RTX GPU or an Intel Arc na GPU, so those are already your figures based on our test or based on our experience na nakuha natin. So once again, thank you for tuning in and God bless.